Sa previous episode, bigla ang inatake ng isang halimaw na kilala bilang isang kaiju ang isang lungsod, agad na dumating ang defense force para maligpit ang halimaw na ito nang di na magdulot pa ng malalang pagkasira. Matagumpay nilang napatay ito at matapos ang labanan ay agad na nilinis ng mga tagalinis ang dambuhalang nilalang na ito. Isa sa mga tagalinis ay ang ating bida na may pangalang Kafka at matagal na niyang pangarap na maging kasapi sa defense force, kaso lang ay malas siya pagdating sa pag-apply dito. Isang araw ay hinatake ulit sila ng halimaw at muntikan pang mamatay si Kafka sa pangyayari, pero sa kabutihang palad ay naligtas sila ng defense force at agad silang sinugod sa ospital kaso lang nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari kay Kafka na kung saan, biglaan na lang pumasok sa bibig niya ang isang halimaw at ito'y gumawa sa kanya bilang isang halimaw na kaiju. At sa pagpapatuloy, sinabi ni Kafka na sa pagkakataong ito ay hindi siya susuko anuman ang mangyari at napansin ito ni Mina. Ipinakita ni Kafka na kaya pa rin niyang tumayo, na ikinamangha ni Konami dahil sa nabali ang paa niya. Nagpasya si Hasha na hayaan siyang gawin ang nais niya kaso binalaan siya na i-activate ang shield kung magmukhang masama ang sitwasyon. Sinabi ni Kafka kay Ichikawa na magpatuloy nang wala siya dahil iyon ang kanilang napagkasundoan, ngunit nagpasya si Ichikawa na suportahan siya sa halip. Napagtanto ni Kafka na ganoon talaga si Ichikawa kaya tinanggap niya ang tulong nito. Natawa si Hasha sa kanilang dalawa habang binubuhat ni Ichikawa si Kafka at inamin ni Ichikawa na talagang nahihiya siya kaso determinado talaga silang dalawa. Masakit ang mga nababaling buto ni Kafka kaya si Ichikawa ang gagawa bilang kanilang mga paa at gagamitin ni Kafka ang lahat ng kanyang kaalaman para harapin ang umaatake. Gusto na lang ni Hasha na makapasa na sila dahil nagbibigay sila ng kahangahangang aliw. Inutusan ni Kafka si Ichikawa na sundan si Karo at namangha siya sa bilis ng kanyang kaibigan. Abala si Karo na malalampasan ang lahat habang tinalo niya ang isang pangkat ng kaiju kaya sinabi ni Ichikawa kay Kafka na maging handa na suportahan siya kapag naabutan nila ito. Pinanood lang ng mga lalaki habang ginagawa ni Kiko ang kanyang bagay at nadismaya sila dahil ayaw niyang hayaan silang tumulong. Inanunsyo ni Konami na tinanggal ni Kiko ang huling Yojo sa lugar at abala na sa pakikipaglaban sa kalaban, gumamit si Kikiro ng granada para makuha ang pansin ng halimaw at ginamit niya ang sandaling ito para makakuha ng perpektong posisyon para patayin ito. Dahan-dahan na sinabi ni Kiko na ito na ang huli habang hinahatak niya ang gatilyo at ikinatuwa ito ni Hasha habang binabaril niya ang halimaw. Nagulat si Konami habang inaanunsyo niya na tinalo ang kalaban at kumpleto na ang huling yugto ng pagsusulit. Siyempre, nagulat ang ating mga bida dahil hindi sila nakatulong at idineklara ni Kafka na masyadong mabilis si Kiko at kailangan na lang ni Konami na ibalik ang drone at magpadala ng medics para sa mga nasugatan. Nagulat si Hasha na mabilis natapos ang pagsusulit kahit na matagal itong inihanda. Humanga si Mina dahil mas malakas pa si Kiko kaysa sa sinasabi ng iba, at nagulat si Hasha na sapat ang lakas ni Kikuro para makuha ang pansin ni Mina at inaasahan na may aabot sa 30 katao ang susuko. Ngunit walang sumuko at siniguro ni Hasha na ito ay dahil kay Karo. Bagaman inaasahan ito dahil anak siya ni Direktor Shomiya, sigurado si Hasha na magiging malaking pangalan siya sa Defense Force at magiging ray of hope para sa buong bansa at balik sa pagsusulit. Umaasa lang si Kiko na napasaya niya ang kanyang ama sa pagiging perpekto sa labanan. Nag-relax si Kiko habang nagpasya siyang tumawa pa kay Kafka. Ngunit biglang lumitaw sa likuran niya ang isang kakaibang nilalang at agad itong nagdulot ng malawakang pinsala at sa puntong ito, lahat ay nagulat nang muling gumalaw ang mga nahulog na kaiju. Halos hindi na protektahan ni Kiko ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagtuon ng kanyang buong shield sa isang partikular na punto, ngunit nagpasya siyang makipaglaban pa rin at nagulat siya nang makapagsalita ang misteryosong halimaw at nagtaka ito kung paano siya makakagalaw pa. Natukoy ni Kikuro na ito ay isang kaiju ngunit nagulat siya nang makita niyang matalino ito. Nagpasya si Kiko na lusubin ito ngunit agad siyang inatake ng halimaw ng ilang beses at sumigaw sa sakit si Kiko at nagulat si Konami nang makita ang pagbaba ng kanyang vital signs. Wala silang ideya sa nangyayari subalit nakakakita sila ng live signals mula sa mga kaiju na na-eliminate na. Kaso ang pinaka-nakakagulat ay ang tinatayang lakas ng muling nabuhay na kalaban ay 6.4 na mas malakas pa kaysa sa dati. Nag-iisip si Hasha kung paano kailangan ng buong kumpanya para talunin ang isang kaiju ng ganoong antas at hindi maraming tao ang kayang mabilis itong talunin. Biglang sinabi ni Mina kay Konami na i-activate ang lahat ng remote shields para sa mga examinees at ibalik ang ilang drones.
Nag-iisip si Hasha kung gaano kaswerte na ang dalawa sa kanila ay sapat na ang kakayahan para talunin ang kalaban kaya lumakad sila, pinag-utos sa mga examinees na lumikas ngunit tumanggi si Kiko at naisip niya na maraming buhay ang mawawala kung hindi niya ito mapipigilan mag-isa. Ginamit niya ang suit para ihinto ang pagdurugo at napagpasyahan niyang makakalaban pa siya, biglang naisip ni Kikura ang mga salita ng kanyang ama nang sabihin nitong maging perpekto ito para sa kanilang bansa at ngayon, hinihingi ni Kiko ang perpeksyon mula sa kanyang sarili subalit madali siyang naitulak sa gilid ng isang kaijo. Halos hindi siya makagalaw ngayon ngunit tumanggi pa rin siyang matalo, at isang sulyap sa nakaraan ang nagpapakita na ipinagmamalaki ni Kiko na natanggap niya ang pinakamataas na grado sa klase at syempre, hindi ganon kagaling ang ibang mga estudyante pero naroon ang kanilang mga magulang para ipagdiwang kasama nila. Sinubukan ni Kiko na manatiling positibo dahil tiniyak sa kanya ng kanyang butler na uuwi ang kanyang ama ng araw na iyon at tiyak na matutuwa ito sa kanyang score, ngunit sa katotohanan ay hindi pinapahalagahan ng kanyang ama ang kanyang pinakamataas na score. Idineklara niya na ang pagdiriwang sa isang tagumpay ay magdudulot lamang ng kabiguan sa susunod na pagkakataon at sa halip na ipagdiwang, nais lamang niyang maghanda siya para sa susunod niyang layunin at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang laging maging perpekto para sa kinabukasan ng kanilang bansa at para na rin sa alaala ng kanyang yumaong ina. Hanggang ngayon ay bumibigat pa rin sa kanya ang mga salitang ito kaya lumalaban siya, lagi niyang sinasabi na huwag huminto sa pag-usad at huwag hayaang may ibang mas mahusay sa kanya kaya't ngayon, tumanggi siyang matalo kahit isa na lang ang kanyang braso at basta't makakagalaw siya ay lalaban siya. Sa kasamaang palad, masyado na siyang nasaktan at muli siyang sumigaw dahil sa hindi matiis na sakit at biglang nakita ng isang drone at nagulat si Konami nang makita niyang muli itong nagkaroon ng kakayahan sa pag-atake na dati nang naputol. Labis na nag-aalala si Hasha habang tinutukoy ni Konami na ito ay nag-iipon ng enerhiya para sa isang pag-atake. Nagmamadaling pumunta sa lugar sina Hasha at Mina kaso hindi siya sigurado kung aabot sila sa oras at habang naghahanda ang halimaw ng malakas na pag-atake, napagtanto ni Kiko na wala na siyang pag-asa at humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil hindi siya naging perpekto at nagsimula siyang umiyak. Handa na ang kaijo na bitawan ang kanyang pag-atake ngunit nagulat si Kiko nang biglang lumitaw si Kafka para sabihin sa kanya na magaling ang kanyang ginawa, labis siyang nagulat dahil hindi niya maintindihan kung bakit naroon siya at sinalakay sila ng pag-atake ng halimaw. Siyempre, mas lalo pang nagulat si Kiko nang hindi sila nasaktan at nagsimulang mag-transform si Kafka at ipinaliwanag niya na magaling ang kanyang ginawa sa pagbibigay ng oras para makalikas ang lahat, kaya maaari na niyang ipasa ang natitira sa kanya. Sa ibang lugar ay nagmamadali ang lahat sa paglikas at ginamit ni Kagari ang mga flares para ayusin ang paglikas, na nagbigay bilib kay Nazumo at bumalik sa ilang sandali lamang ang nakalilipas, sinabihan sina Kafka at Ichikawa na lumikas. Inutusan sila na huwag bumalik habang lumalaban si Kiko sa muling nabuhay na kaijo. Handa na sanang lumikas si Ichikawa ngunit nawala na si Kafka at umaasa si Ichikawa na hindi sapat na baliw si Kafka para mag-transform dahil sigurado siyang agad siyang papatayin sa lugar kung gagawin niya ito. Habang nagmamadali si Ichikawa papunta sa lugar, napagtanto niya na talagang baliw nga si Kafka sa pag-transform dahil hindi siya nag-atubili sa ganitong uri ng sitwasyon at kasama si Kiko. Lubos siyang nagulat sa pagbabago ni Kafka at hindi niya maintindihan kung paano siya maaaring isang kaijo. Ipinakita ni Kafka na normal pa rin siya habang nakikiusap sa kanya na huwag sabihin ito sa Defense Force, biglang natakot si Kiko nang gamitin muli ng kalaban ang kanyang napakalakas na pag-atake ngunit madali itong naiwasan ni Kafka. Nangako si Kafka na sasabihin niya sa kanya ang lahat sa isang sandali dahil kailangan niya lang ng isang segundo para talunin ang halimaw. Biglang natukoy ni Konami ang isang misteryosong napakalakas na pinagmumula ng enerhiya malapit sa kaijo. Nasira ang kanilang komunikasyon ng pagsabog kaya wala silang visual subalit mayroon silang device na sumukat sa lakas nito at tumanggi si Konami na paniwalaan na totoo ito, ang misteryosong halimaw na umano'y may lakas na 9.8. Sinabi ni Hasha na imposible ito at inakala na baka nasira lang ang sistema ng pagsukat dahil sa nangyaring pagsabog, imposible ito dahil kung totoo, ito na ang isa sa pinakamalakas na kaijo sa kasaysayan at nag-power up si Kafka na parang isang napakalakas na halimaw. Humingi siya ng tawad sa kalaban dahil sa kawalan ng oras at kailangan niyang tapusin ang lahat sa isang suntok. Saksi si Kiko sa ganap na pagkamangha habang nagtatama ang suntok ni Kafka at ang suntok ng kaijo at sumabog ang kaijo sa maraming piraso.
Nakita ang pagkabigla sa mukha niya habang nagkalat ang mga bahagi ng katawan ng kalaban at nasiyahan si Kafka sa kanyang nagawa at sinabi sa halimaw na subukang mabuhay muli pagkatapos ng kanyang atake. Subalit gumalaw muli ang bagay kaya nagmakaawa si Kafka na itigil na ito dahil nagbibiro lang siya. Talagang tinalo na ang halimaw at tanging pagtataka na lang ang naiwan kay Kiko kung sino ba talaga ang lalaking ito. Iniligtas siya ni Kafka mula sa isa pang umaataking kalaban at ipinakita ang kanyang mukha at tiniyak niya kay Kiko na ligtas na siya ngayon, ngunit pinagalitan siya dahil sa paglalagay sa sarili sa labis na panganib. Di nagtagal si Kafka naman ang napapagalitan nang dumating si Ichikawa. Ipinaliwanag ni Kafka na plano niya lang mag-transform ng bahagi ng kanyang katawan ngunit kinailangan niyang baguhin ang plano nang makita niya ang Kaijo. Pinagalitan pa rin siya ni Ichikawa ngunit natapos ang pagtatalo nang mawalan ng malay si Kiko. Hindi nagtagal, dumating si Mina at Hasha sa pinangyarihan ngunit hindi nila maisip kung ano ang maaaring magdulot ng ganitong kalaking pinsala sa Kaijo. Biglang iniulat ni Konami na nakaligtas sina Kiko, Ichikawa at Kafka, na nangangahulugang kompleto na ang paglikas. Inamin ni Hasha na hindi makapaniwalang malakas si Kiko kaso walang paraan na magagawa niya itong mag-isa na patayin ang kalaban. Itinuro ni Mina na sa pagitan ng pagbabalik buhay ng mga Kaijo at ang lugar ng pagsabog, marami silang hindi naiintindihan. Nag-utos si Mina ng isang unit ng investigasyon upang siyasatin ang lugar habang sila ni Hasha ay papatay sa natitirang mga kalaban. Napagtanto ni Hasha na katulad ang pagsabog sa nakita nila 3 buwan na ang nakalipas at nagtataka siya kung konektado ang mga ito. Makikita natin sa bandang huli na nasa ospital muli si Kafka at ipinaliwanag ni Ichikawa na mabuti rin ang kalagayan ni Kiko at ginagamit nila ang pinakamahusay na teknolohiya ng Defense Force para gamutin siya. Pinagnilayan ni Kafka ang pagsusulit na nagpaalala sa kanya kung gaano kahirap makipagkompetensya sa mga hindi kapanipaniwalang tao. Ipinapaalala rin ito sa kanya na ang paghabol sa iyong mga pangarap ay nangangahulugan na palaging mayroong iba na mas mahusay sa iyo sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo, ngunit higit sa lahat, naalala niya na napakasaya niya na hindi niya naaalintana. Natutuwa si Kafka na nagpasya siyang kumuha muli ng pagsusulit at nagpasalamat siya kay Ichikawa sa paghihimok sa kanya. Biglang lumitaw si Mina at nagpasalamat lamang sa kanila sa pagdadala kay Kikuro sa kanlungan at mabilis siyang umalis tulad ng kanyang pagdating kaya muntik nang tawagin ni Kafka ang kanyang pangalan, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil hindi ito ang tamang panahon at mas gusto niyang makipag-usap sa kanya pagkatapos niyang maging opisyal. Mas kumpiyansa siya ngayon kaysa dati na mangyayari ito at tahimik siyang nangako sa isip na manood lang siya at samantala. Nagkaroon ng bangungot si Kiko tungkol sa hindi pagiging perpekto para sa kanyang ama at nagising siya at nagtaka kung dumating na ba ang kanyang ama, ngunit si Hasha lang pala ang nandoon. Ipinaliwanag niya na walang nasaktan at salamat sa kanyang pagtalo sa Kaijo. Ang kanyang pagkabigla mula sa pagkarinig nito ay nagtataka sa kanya dahil sa hindi siya ang tumalo dito at naalala ni Kiko ang sinabi ni Kafka kaya idineklara niyang siya ang pumatay sa kalaban ng gabing iyon. Sa isang balita, ipinaliwanag kung ano ang nangyari sa pagsusulit at inihayag na bagaman marami ang nasugatan subalit walang namatay, sa isang banyo ay nakikita natin na ang misteryoso at matalino na Kaijo ay nakikinig at nagulat siya at nadismaya na malamang walang namatay sa nangyari. Biglang tumunog ang telepono at pinaalalahanan niya ang sarili kung paano ito sagutin at nang sagutin niya ito, sinabi ng boses sa kabilang linya na kailangan niyang bumalik sa trabaho at nag-transform ang halimaw. Isinuot ang kanyang uniforme at nakakagulat na nakita natin na siya ay bagong miyembro ng disposal unit ni Kafka. Umaasa ang lahat na ayos lang sina Kafka at Ichikawa pagkatapos ng insidente sa pagsusulit, at ominously itinatago ng bagong lalaki ang kanyang pagbabago. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.